Hello mga boss idol, kamusta po kayo? At sa ating OFW dyan, saan ka man panig ng mundo ngayon, mabuhay po kayo at palagi po kayong mag-iingat. Bidyong panonoorin natin, ito ulit ay off the record. Maganda yung nilalabas nilang mga videos at ating i-react lang naman, no? Ito kasi mga makatotohanan, mga taong ini-interview nila na talagang dinanas kung ano man yung mga meron tayong mga tungkol sa call center at paano yung mga seaman o kaya ano yung buhay sa kulungan. Yan yung mga ini-interview nila, no? Kaya interesting to, no? Ito naman, bago nating i-reaction video, bibigyan ng commentary, ito naman yung paano kumikita ang Pogos. Ito alam naman natin na illegal to sa ating bansa, di ba? Maraming krimen na ang nailalabas dito at kung ano ba yung nasa loob talaga ng Pogos once na ikaw empleyado ron at kung paano makakapasok dito ng trabaho. So maganda pala offer, no? Kaya ano pa bang iniintay natin? Panoorin po natin to. Ang goal kasi namin dito is mapaibig namin sila. Isa na pala siyang scam. Love investment siya kung tawagin. Love investment siya para sa amin kasi kailangan mo muna mapaibig yung client, investment, then ayun na po, doon na po kami kumikita ng pera. Kami, nakaganto ko lang kami, nakayuko lang kami, tapos tinututukan na kami ng pamalo, parang ganon. Tapos nagtitipon-tipon kaming lahat. Tapos napakawala naman kami kasi binayaran kami ng Chinese. Bawat ulo kasi namin, 50,000. Pag once na ano na kami, pag nahuli kami, kailangan lang namin maging bulag sa pagkakita sa office. Kasi may kita namin mga dugo na yung mga office namin. Ano, since stay in kasi siya, 2 times a month ka lang pwedeng lumabas. Bawal ka talaga lumabas sa tinatrabahuan namin. Doon ka lang. Kung kapadala ka ng pagkain, dala ka ng magulang mo. Kumbaga nakakulong kami. Nakakulong lang kami. Araw-araw may brutal na ginagawa sa kanila, lumpuin sila. Ano, merong mga Chinese na ika-ika na maglakad, ganyan. Tapos yung iba, bugbog sarado na, ano, yung siguro sa ngayon na akala nila totally ban na talaga yung Pogo, pero hindi pa. Marami pang nag-ooperate ng ganyang ano. Yung iba nang ginagawa na nila ngayon, hindi na sila sa condominium o sa building. Bahay na. Okay, alright. Ganyan yung mga revelasyon dyan, no? Ito, totoo to kasi mismo siya, itong nagsasabi, siya mismo yung biktima kung iisipin natin. Pero, at marami pa siyang ibubunyag dito patungkol sa Pogo na tinrabahuan niya. At kung bago nga po pala kayo dito sa ating channel, sana po makalambing po sa inyo ng subscribe at paki-like and share na rin po. Napakalaking tulong po nito sa ating channel po. At maraming salamat. God bless you po. At bago po natin ito umpisahan muli, subscribes naman na ako dito kay Off the Record. Paki-subscribe niyo lang po at paki-like and share na rin po, no? Ako si Kaka, isang dating Pogo worker noon. Mahigit 1 taon din ako nagtrabaho bilang Pogo worker. Noon, hindi ko pa talaga alam ang literal na meaning ng Pogo. Noon, nakikita ko lang siya sa FB post. Pandemya po noon, naghahanap po ako ng trabaho. May nag-post po na hiring encoder. Tas punintahan ko po siya. At first po, 21 years old yung kailangan nila that time. Pero pa lang po ako noon. At sumama po ako, may mga nakita kong kaibigan. Tapos meron po kaming GC sa Telegram. Sa Telegram po na yon, nabuo po yung grupo namin. So doon po kami 5 po noon, mga kasama ko, nagpupunta po kami sa iba't ibang hiring. Until nagpunta po kami sa po. At doon, habang sila, ini-interview po sila na 4 sa FB post na pinuntahan po namin. Sila po, hindi sila nakapasa. Ako, nakapasa po ako kasi unang interview pa lang sa akin ng Black Indian na tao, malaki po siya. Sabi niya sa akin, ninitian ko pa, nakamas po ako ng that time. Tapos sabi niya sa akin, can you remove your mask?
Then after that, ni-remove ko po, tapos ngumiti lang ako sa kanya, then you pass. Nagulat ako nang yun lang po yung sabi niya sa akin na pass na daw ako, so okay na po. That time, sabi ko sa kanya na, for real sir, thank you, thank you. So para sa akin, sobrang saya ko po talaga nun. Pero that time, alam ko na po talaga na stay in po yun. Since online class naman po yung pasok, okay lang para sa akin. Tapos, kada next day, nag-text po sa akin yung HR na move-in ko na daw. Tapos, nakapasok na po ako. Ang bale po, yung off po. So, ganun siya kabilis nakapasok, no? Sigurado ang unang-unang tinitingnan ng nag-i-interview personality, no? At syempre kung ikaw maganda ka, may itsura kang lalaki, so yun yung mga tanggap agad. Sa kanya nga, inalis lang yung mask, di ba? Nakita yung pagngiti niya, yung itsura niya. So, pwede siyang gawing model. Pero ang hire sa kanya is sa una, encoder muna, no? And then, diyan tayo magugulat, di ba? Napakahirap humanap or makapasok ng trabaho sa Pilipinas, pero diyan napakadali niya nakapasa, di ba? At mag-iingat din po yung mga kabataan po natin, especially yung mga naghihikayat diyan sa Cubao, meron ako nakita diyan na mismo sila pa nag-aalok ng call center daw. So napakadali makapasok. So yung mga yon sigurado bogus yun. Kaya mag-iingat po yung mga kabataan natin dyan at lalo na yung mga hindi nakakaalam ng mga ganitong nang pangyayari. Kaya sana mapanood nyo po ito, no? Kasi malaking tulong to para sa ating pag-iingat. Or kahit tayong mga OFW dyan at mga boss idol natin dito, so para mapayuhan natin or masabihan natin yung ating mga anak. Lalo na kung ating mga anak mga pa-college na, ganyan. So, sila yung mga nag-working student talaga. Para lang aware at makapag-ingat po tayo, no? Namin every month at 2 times every month po. Tapos after nun, yung salary ko pa po before, 19K. Bukod pa po yung food allowance. Tapos meron pong toiletries allowance din po. Then after that, ginawa po ang first na po namin, nag-move in po kinabukasan. At pagka-move in po namin doon, nag-introduce lang po kami sa amin lang. At first, nung pagpasok ko doon sa Pogo na yon, wala po talaga akong idea sa mga gagawin namin. Ang alam ko lang talaga, encoder, nagagawa lang kami ng kung ano, mag-encode kami, ganyan-ganyan. Tapos, binigay sa amin yung iPhones, limang iPhone. Sabi ko, ang daming iPhone, nagugulat ako. Tapos, ang sabi, mag-download kami ng dating app. Tapos, sabi ko, bakit dating app? Hindi nila ako sinasagot yung TL ko before. After that, nag-download ako ng mga dating apps, lahat ng dating apps. And tapos, ang sabi po sa akin ng TL ko, ipa-verify ko yan sa model. Pina-verify ko sa model. Tapos, sa dating apps na yun, maghahanap kami ng mga lalaki. Meron kaming qualification para mahanap namin siya, para mailagay po namin siya sa Excel. Doon namin i-encode yung mga qualified na mga lalaki na nahanap po namin sa dating app. Ilalagay namin sa Excel. So, may quota kami everyday. Ang quota namin everyday, 10 lalaki na qualified sa qualification namin. At bilang qualified ka, kailangan mo munang una 30 to 50 years old. Tapos dapat may mga trabaho, maganda yung trabaho niya. Ang base po namin that time is US and Europe. So dapat sa lugar na yun, doon lang kami hahanap. Yung dating app namin, nakaano siya, yung location niya po, nakatira siya doon sa US. That time, makikurious na po ako bakit po ganun yung setup. Kasi at all, hindi ko talaga alam. Yun kasi sa lugar na yun, maraming mapepera at matataas yung value ng pera nila, no? At alam naman natin, mga foreigner, pagka nakakita ng mga Asian na talagang magaganda, alam agad nila na pwede nilang mabayaran or syempre madali silang ma-inlove kasi alam naman nila ang mga Asian talagang maasikaso at syempre bilang foreigner, bilang nandoon sila sa Europe, gusto rin nilang magkaroon ng experience or makapangasawa ng mga Asian. Kaya siguro madali silang nabibiktima dahil nai-inlove sila.
Tapos, doon na po ako nagtaka nung after nung nailagay ko na po yung mga yung nailagay ko na po yung tawag dito, yung mga qualify sa Excel, ipapasa na po namin yun sa CSR na tinatawag. Sa CSR na tinatawag, sila po yung kakausap sa mga kliyente na yun. Client po yung mga tawag namin sa mga lalaki. So sa client po na iyon, kakausapin nila ganito ganyan. What is your age? Your work po, work po nila dapat ano sila, doktor, businessman mostly po yung nakakausap namin doon. Tapos may range din na sahod. Tapos after that, kakausapin na ng mga CSR namin. May nabasa po ako doon na sabi niya about siya sa tawag dito, yung dapat daw munang paibigin yung client na yun bago mahulog yung investment sa kanila. So before on that po, na ano na ako sa nakikurious na po ako sa kanila, may nagsabi po sa akin na isa pong katabi ko na dapat ililipat na ako sa CSR. So tapos na po ako sa pagiging encoder na tinatawag, hahanap ka ng client. Yung po pala yung ibig sabihin na encoder. Hahanap ka ng client para mamapasa mo sa CSR. So pagkapunta ko sa CSR, papasa nila sa akin yung client. Pagkakausap ko sa kanila, kakausapin ko sila, ganito ganyan. Una, ano muna? Siguro ito nagboses parang bading lang, pero talagang babae siya, no? At kaya siya nalipat agad dun sa sinasabi niyang position dahil siguro nga isang ngiti niya lang dun sa nag-interview. So ibig sabihin, may itsura siya na pwede siyang modelo. Kasi makikipag-video call din siya. Ang parang yung pagpanggap sa amin or bilang sa isang CSR, isa kang independent woman. Yun yung pagkakakilanlan sa'yo. Siyempre, sa ibang bansa, mai-inlove ang isang tao sa'yo kapag isa kang independent woman to, parang hindi pera agad yung iniisip para sa'yo. Parang ganun po yung setup dun. Tapos, papakilala ka na independent woman ako, may business ako dito sa China, ganto ganyan. Tapos, may pinapaliwanag, may binibigay rin po kaming link na may company kami sa China. Doon sa company na yon, lahat talaga is link na yon, is website po talaga siya. As in, parang legit na legit talaga yung legit na website na po na iyon. Tapos, pagkapunta namin doon kakausapin na po namin siya, introduce yourself, ganyan, may process kami. After na 5 days ng pagproseso namin sa client, pagpapakausap namin sa client, after nun, papasok na kami sa love. Tinatawag na tong love na. Doon na kami sa stage ng love. Kakausapin namin siya na, how long have you been single, ganyan. Tapos, darating kami sa true call. Sa true call, kailangan malambing yung boses namin para mapaibig namin. Ang goal kasi namin dito is mapaibig namin sila. Kasi once, ang mga taga-US po, or kahit taga-ibang bansa, mapadali mo sila mapaibig eh. Kasi, caring sa kanila. Sa pag-care mo sa kanila, madali silang ma-fall sa'yo. In that way, papasok po yung investment dito once na mag-settle na may in relationship na kayo. So, magkatawagan na kayo, ganyan-ganyan. Pag gusto nila, ma-legit check ka para ma-confirm mo nila totoo ka, mag-video call. Dito, may model kami. 5 ang model namin dito. Sila yung mga tao doon sa dating app. So, sila yon. So, pag kailangan nila ng true video call, pupunta kami ngayon sa model. So, pakausap nito, ito yung client niya. Sasabihin namin sa kanya na, ako nyari po, si John. John pangalan niya, ganito ganyan yung stage namin, ganito ganyan. Meron na kaming usapin about sa family, ganito ganyan. Kausapin namin siya. So, si model, kakausapin niya yung client ko. Lalambingin niya ng way, ganyan. After that, pag naano na niya, meron kami sa isang araw, or sa isang gabi po kasi yung shift namin noon before 11 p.m. kasi 12 hours po kami, 11 p.m. to 12 noon po yung shift namin noon that time pa. So sa US na oras, umaga po yun. Tapos that time, nung gabing yun, tuwing gabi po na yun, isang beses mo lang pwede ma-video call yung client na yun. Pag nagdademand pa siya sa'yo, hindi mo na pwedeng ibigay yun. Tapos, after that, pag once na fall na yung client para sa'yo, papasok na rito yung ibang stage naman. Dito na yung investment stage. Ipapakilala mo si crypto. Si crypto, ipapakilala mo na
this is a good investment for us, para sa future natin to. Kailangan mag-invest ka dito kasi para inisip ko kasi yung business natin, gusto ko masettle na sa'yo ng maayos. Ganito yung paraan. Tapos po, after nun, pag once na, parang hindi naman lahat, invest agad ng pera sa iyo eh. So, sila, mga client namin, maybe when we can meet na, lagi kami nakaka-encounter ng ganito, kapag nagkita na lang tayo, tsaka natin pag-usapan yan. Pag dumating na sa ganong punto, ipapasa na namin yan sa TL namin. Kasi may iba silang way, paano nila ma-convince ang client. Minsan through video call, minsan through chat, minsan through call. Tapos, after that, pag hindi pa talaga, ang tawag na namin sa client na yan, tapon. Pag hindi talaga sila, kasi ayaw namin pag sinasabi kasi nung client na, why you always say that, always you mention that investment, pag ganun na yung sinasabi nila, ay may kutub na po ito. So, iba na yung gusto nung babaeng to, yung model na to sa akin, parang hindi na love, kundi pera na. So, pag ganun, tapon na client na yan, hahanap na naman ng bago ngayon yung mga encoder. So, in that way, hindi kami dapat maubusan ng client. WhatsApp po yung ginagamit dito namin para mapakausap namin sila. WhatsApp, bumibili po kami ng number. Hindi ko po alam yung ginagamit nilang website, yung mga TL lang. TL po namin, may Chinese at po kami, Indianong kaming TL. At Black po pala, Black American. So tatlo silang TL. May TL din po kaming mga Pilipino. Tapos, papasa po namin yun dun sa kanila. Bumibili po sila ng WhatsApp number para po, kasi sa WhatsApp, may kita kasi kung saan yung country code mo. Kung Philippines ka, kung +1 ka, matik na sa US ka. So, US based, katitignan nila yon. So, bumibili kami ng WhatsApp number. Pag minsan lagi kami nababan sa WhatsApp, kasi lagi kami binaban ng mga kausap namin. Tapos hindi namin maiiwasan yung mga kausap naming client, yung mga bastos. Ang gusto nila, sex, video chat, video call na sex, ganun. Tapos, kapag tungkol namin CSR, kakausapin namin sila, hindi namin maiiwasan yung kami sa kanila, on-call sex. So, sa in-call sex, dun, ginagawa po namin yun kapag ang client namin is big time. Pag alam po namin, doctor to, businessman to, kailangan namin siyang makuha talaga kasi malaki yung invest na pwede niyang magawa sa amin. Tapos, may mga kota-kota din po kaming ginagawa. Kunyari, dapat sa every kota na kunyari kung ma-invest namin, ang small capital or small minimum ng isang client na ma-invest sa amin is $5,000 dollars po siya. Sa CSR, ikaw talaga sasagot ng ganun. Ikaw yung sa kanila. Pero as a independent woman or as a parang well-known na isang babae na hindi mo tinotolerate dapat yung ganun pakikipag-usap sa kanila. Once na na-encounter namin yung ganun, una, papatulan namin sila pag in relationship kami sa kanila. Kakausapin namin sila ng ganun. Pero pag once na sa talking stage pa lang kami, hindi kami nagpapakita ng ganun. Pinapakita namin sa kanila na kami, na don't touch me, parang upgrade woman ako, kumbaga, ganun. Pero more on talaga, pag CSR ka, tas in relationship ka, hindi, ikaw talaga, tungkulin mo talaga na makipag-usap ng video, sa kanila, video chat talaga na sex. Noon nabanggit ko, diba, na encoder talaga yung pagkakilala ko sa kanya sa FB post. 19K salary, so na mga ako. At all, yun talaga yung alam ko, encoder lang. At nung nakapasok na ako sa isang Pogo Hub na pala na iyon, after 1 week ko nila figure out, isa na pala siyang scam. Love investment siya kung tawagin. Love investment siya para sa amin kasi kailangan mo muna mapaibig yung client, investment, then ayun na po, doon na po kami kumikita ng pera. Nung at first, 1 month, naalala ko, hindi ko talaga siya ganun kaalam yung ginagawa talaga sa crypto, ganun. Tapos nagulat ako kasi 11 PM yung duty namin. Dapat kasi 30 minutes pa lang nasa nasa 4th floor po yung namin, yung office namin. Then sa baba po kasi yung namin, dormitory namin. Tapos nagulat kami na bumalik kami sa baba. Bumalik kami sa baba kasi may mga na. Tapos may na pong pumasok sa kwarto. Tapos di pa sila pumasok. Katok sila ng katok. Tapos, not until na na-figure out namin na may
takot na takot po ako noon kasi Pilipino ako, so alam ko nang parang may nangyayari ng hindi maganda. So, expected ko huhulihin na ako ng mga kami, nakaganto ko lang kami, nakayuko lang kami, tapos tinututukan na kami ng pamalo, parang ganon. Tapos nagtitipon-tipon kaming lahat. Tapos napakawala naman kami kasi binayaran kami ng Chinese. Bawat ulo kasi namin, 50,000. Pag once na ano na kami, pag nahuli kami. So, binabayaran ng mga Chinese, yung mga Pilipino, ay yung mga sorry, para mapakawala kami. Bukod pa po yung 50, bibigyan pa kami ng 25,000 each in cash para naman sa nadulot na pinsala ng ginawa ng mga Chinese sa amin. Ganun po mangyayari. Tapos, after nun, mga siguro mga bandang 3 months ko na sa work, yung most experienced or grabe talaga is yung pag-akit namin, kailangan lang namin maging bulag sa pag-akit namin sa office kasi may kita namin mga dugo na yung mga office namin. Meron doon isa siyang pamalo siya, parang pamalo ng mga yung mga gangster, mga ganon. Ganon yung siya kahaba. Tapos nakita kami mga baril sa gilid. Kailangan mo lang parang wala ka nakikita. Kumbaga bulag ka lang. Wala kang kaalam-alam na meron ng ganon. Ginagawa po kasi sa kanila doon. Pag hindi nakakakota ang mga Chinese, pinapalo sila. Bukod doon, isa pang option nila, pag sila nakakakota, tumatalon sila sa building, nagpapakamatay sila. Hinuhold kasi yung mga passport ng mga Chinese ng mga TL. Tapos, kapag once kasi, parang kumbaga 24 hours na silang gising eh. Pag mahina yung quota, kailangan kasi lagi silang may quota dapat. Kasi pressure sila. Kasi ang mga trabaho ng mga Chinese, dapat 24 hours kang gising, 24 hours kang kumikita ng pera. Ganun sila kaano sa pera talaga. Parang kailangan mong kumayod para ma-reach mo yung quota nila. Yung po, nung una, nung sa tumawag ako nung kay mama kinabukasan. Sabi ko sa kanya, nung una hindi ko sinasabi talaga kay mama na illegal lang po yung pinasok ko. Tapos tumawag ako kay mama, sabi ko, doon ko na lang sinabi sa kanya na umiiyak ako. Kasi natatakot talaga po ako na ganito nga ba kasi magkaroon ako ng record na po ako noon. So, pwede na talaga akong makulong talaga that time. Tapos, sabi sa kanya, mama, umuwi na ako. Takot na takot po ako noon. Not until na naengganyo ako sa sahod. Kasi after ng tumaas po yung sahod namin, naging 22 na po siya, 22K in short. Tumaas din po yung food allowance namin. Parang yun po yung ginagawa nilang way para magstay kami. Kasi ayaw po nila ng pa-resign, tapos tatanggap na naman sila ng bago. Parang hirap po para sa kanila ng ganun. Then not until po na, parang, ganun na, daily work routine ko na siya, parang, nakasanayan ko na ba kumbaga, parang nag-e-enjoy na lang ako sa ginagawa ko kasi mababayad naman yung mga katrabaho ko. Tapos every kota naman namin, meron kaming dinner tuwing gabi kasama yung mga boss po namin sa Chinese. Ayun, so nung una mas natatakot ako pero not until gradually nag-e-enjoy na ako sa ginagawa ko. Grabe yung mga business na to, no? Galing talaga ng mga engineer gumawa ng pera, kahit talaga yung mga ganyang illegal. Kaya po yung mga kabataan dyan, no, mag-iingat sa mga pinapasok nila o ina-applyan nilang mga trabaho. Mamaya, lalo na yung ganyan nga pag na sinabing stay in, so magtaka ka na, may idea ka na. Kaya dapat nakakapanood ka ng mga ganitong mga videos, di ba? So para may alam tayo at kahit tayong mga OFW, para at least masabihan natin kung may mga anak man tayo, mga teenager, para at least mapaalam natin sa kanila na mag-ingat sila sa mga ganitong mga scam, no? Nung time na nagkaroon kami ng face-to-face classes, kasi that time po, working student po ako noon. Tas, since stay-in kasi siya, 2 times a month ka lang pwedeng lumabas. Bawal ka talaga lumabas sa tinatrabahuan namin. Doon ka lang. Kung kapadala ka ng pagkain, dalang ka ng magulang mo. Kumbaga nakakulong kami. Nakakulong lang kami. Tutulog kami, gigising kami, trabaho na naman, naka sa taas. Ganun lang yung daily routine namin. Na umalis na po ako doon kasi kailangan, mas pinili ko pong mag-aral kaysa mas kumita ng pera. Parang na-realize ko po kasi na kaya ko naman kitain yung pera balang araw, pero yung edukasyon ko po kasi, mas priority ko siya nung that time. Tapos, ayun, kaya umalis po ako, nag-face-to-face classes kasi kami. 6 months kasi kontra ko doon. Since na-promote ako as a TL after 6 months, mas tumaas yung sahod ko noon that time.
Tas sinabi ko na lang sa boss na aalis na ako kasi ang hindi ko sinabi nag-aaral ako. Sinabi ko sa na ng family ko. Which is totoo naman talaga yung father ko kasi that time is so kailangan niya ng kasama. So yun ang ginawa kong rason. Tinaasan pa nalat yung sahod ko nun. Kasi from 22K nung after no, na CSR ako, naging TL po ako. Sumasahod na po ako ng 35K a month. Bukod pa po yung quota, bukod pa po yung kasi every quota namin, Laki, no? Laki ng kitaan dyan, no? Lalo na mabilis siyang na-promote. At syempre, hanggat maaari, hindi siya pakakawalan yan eh. Dahil yun nga, ayaw na nila magpapalit-palit na ipapasok na tao kasi magkakaroon ng idea sa ginagawa doon sa kumpanya nila na pwede silang isuplong gaya nga ngayon ng ikinikwento nito na dating nagtrabaho sa Pogos. Diba? Kagaya niya, nabulgar na pero bago naman kasi lumabas to, talagang nabulgar na yung dito kay sa Banban Tarlac, di ba? So talagang yun, matinding Pogos yun. Talagang tingin ko, may nakatakas lang doon kaya na-raid yun na Vietnamese ata. No, pero sa pinasukan niyang Pogos, medyo maluwag pa, no? Kaya mag-ingat po talaga ang ating kabataan. meron kaming commission doon. Tapos, nakapunta na po kasi ako doon ng pahulugan na bahay sa Pag-ibig. Tas after nun, nakapunta na rin po ako ng mga maraming bagay na pag-aral ko ng mga kapatid ko. So, parang nahihirapan din ako talaga umalis nun. Tapos, napayagan na talaga nila ako nung mas kailangan ko na talagang umalis. At pinakita kong way is, yung process, di ba kasi pag TL ka na, yung process kasi papasa na sa'yo. Yung crypto, bank account, alam mo na lahat kasi yun eh. Ang ginagawa ko po dun, minamali ko lahat ng ginagawa ko para malaman nila na wala na akong gana. Parang si Kaka, wala na siyang ganang magtrabaho. So, kailangan na natin siyang i-let go, paalisin. Parang yun yung way na ginawa ko. Kasi, ayun nila akong bitawan eh. Kahit may agreement ka po, pag ikaw pa rin naman po yung choice kung magnanatili ka sa kanila. So, ako, di ko inahaya, papel lang naman kasi yun eh. Hindi naman sila, alam ko naman that time, hindi naman sila government. So, wala naman akong, kaya ko namang bayaran yung parang pinaka-agreement po nila na pag nag-resign ka na hindi mo pa kontraka, magbabayad ka po ng 10K noon. Pero as a TL na kasi, wala na akong contract noon that time, wala na agreement, wala nang anything. So, after noon, napayagan naman na nila akong umalis. Personally, hindi ko pa naranasan yung harassment. Pero sa iba kong mga katrabaho, nakaranas na sila. Yung iba kasi, syempre, mga Chinese, talaga, matik na talaga may sila sa sexual. Gusto nila yung about sex talaga. After work nila, sex sa mga katrabaho. Kasi sa Pogo, more on girls kasi kami. Girls only. Bukod sa mga bossing namin, sila lang yung boys doon. Kami, pinipili lang nila yung mga babaeng gusto nila. So, kapag once na nagustuhan ka nila, papakitaan ka nila ng good way. More on pagkain muna sila. Bibigyan ng pagkain, ganyan-ganyan. After that, i-message ko na sa Telegram na can you come with me? Meron din kami doon sa building namin, sa kumbaga condominium doon. Meron dong mga hotel. Nagyayaran sila ng hotel doon, ng bar, ng ganun. So, binabayaran yung mga katrabaho ko ng ganong serbisyo din para sa kanila. So, para sa akin naman siguro, both consensual naman siya. So, umagri naman din yung katrabaho ko na gusto din naman yung ginagawa niya. So, ayun. Kasi isang company lang yung napasukan ko. Isang Pogo lang yung napasukan ko. So, maswerte pa ako sa kalagayan ko na as a Filipino worker, as a Filipino Sa napasukan po niya, mukhang maganda pa kasi kung isi-sexual nga sila, pero bayad at parang nililigawan, no? Regarding sa pagkain, hindi sila hinaharas or libre na kayo kasi kahit na papaano hindi na namin kayo pwedeng palabasin dito. So hindi ganun yung Pogo na napasukan niya. Maswerte pa siya, no? Pogo worker dun sa company na yon is
hindi naman kami sinasaktan or terminate. More on kasi sa ibang company, tina-terminate yan kapag once na hindi ka naka-reach ng quota. Tapos bukod pa doon, magbabayad ka sa kanila ng for ID. Ang ID kasi mostly 2K ang ginagastos dyan. So magbabayad ka sa kanila ng 2K kapag hindi ka naka-reach ng quota. Ganun ang mangyayari sa kanila. Sa pagtatrabaho kasi sa sa isang taon din mahigit nung pagtatrabaho ko sa Pogo, although yes, scam siya, tapos parang naaawa din ako minsan sa mga client ko na kasi ang ginagawa kasi ng mga bossing ko, pag once na talagang pinipilit na nilang magkaroon na ng pera, I mean, pinipilit na nilang mag-invest ka sa ganito ganyan, mag-invest ka na sa ganito, sinasabi nila, I don't have I don't have enough money for that. I just want have a love for you. Sometimes nagigilty po ako kasi parang as a Filipino kasi madamdamin tayo sa mga ganung bagay eh. Parang alam na po natin yung ma-reject ng ilang pa ulit-ulit, 'di ba? Tapos maririnig natin sa kanila yun na just want have a love for you. Ganon. Parang minsan nagigilty ako na gusto lang pala nila ng pag-ibig pero bakit parang di ba di naman nila deserve ng ganitong ng ganitong scam. So minsan nakaka-guilty siya na ganun yung nababasa mo para sa kanila. Nung pa lang ako isang beses. Nilipat kasi ako since naging TL na ako after 6 months. Sa doon di ba naging usap-usapan kasi ang Pogo, mas umusbong doon yung yung mga raid. So, pag doon, mga siguro 4 na beses na, pero laging ganun, binabayaran lagi ng mga Chinese, ng mga so napapawalang sala lang din ang mga nangyayari. Parang kumbaga, nung kay Hontiveros lang. Ayan, bulgar na, oh, mga kapulisan. Malamang, lagay lang, di ba? Talagang pera-pera lang din talaga, no? Yung mga ahensya natin, talaga nababayaran. Kasusuhulan, no? Kaya yung mga nang-raid nga dyan daw sa lugar nila, ilang beses silang na-raid. So kung walang katumbas na pera, kumpis ka lahat ng gamit niyan at kulungan lahat mga nandun. Pero once na may panlagay, absuelto uli yun. Pero ang gagawin naman ng mga nang-raid na yon, palilipasin lang nila 3 months o 4 months, matagal na yung 6 months, magre-raid uli yun, ibang team naman. Pero timbre na nila yun. Parang gagatasan na nila. So, mas matindi pa rin talaga yung mga nangre-raid na yun. No? Sila rin yung kumukuha rin ng mga pera. So, nanggagatas din sila. Iba talaga dito sa atin, sa Pilipinas, hindi parehas talaga. Parang wala nang mapagkatiwalaan, no? Lalo na yung mga dapat na pumuprotekta sa atin. Hindi pa tayo matatakot. Talaga natakot na yung mga Pogo, mga bossing ko na na yung ipagpatuloy pa yung Pogo. So after that, nung nag-resign ako, mga 2 months, nag-dissolve na yung company. Humina na rin sila kasi wala na silang quota. Actually, yun yung na-experience ko. Kasi na-experience ko na parang ang dali lang palang bayaran ng government or government talaga pagdating na sa mga ganyang bagay. Kasi nasabi rin ng bossing namin yun na naalala ko talaga, sabi niya sa amin na hindi ma-dissolve or hindi masisira ang Pogo. Dahil kasi merong officials dyan na nagpapatakbo. Misa nga naiisip ko na baka, alam mo yun, may nakakapasok ko talagang head sa pinaka-government ng sinagumi-ari ng Pogo. Meron. Sigurado yan, no? Sigurado meron yan. Kaya nga dapat itong paglilitis dito sa Senado, kila Alice Go, lalo na't nahuli na, at sila Cassandra Ong, at saka, ayan, dapat maturo nila talaga. Kasi ang mga big time dyan, hindi naman sila eh. Meron pang mga mafyang nihawak dyan, yung mga matataas na Chinese. At ang masakit nito, yung mga nasa government natin, na pumuprotekta talaga dyan. Dapat yun ang talagang mabulgar, mabunyag, at maparusahan, lahat sila. No? Kahit na yung mga kababayan natin lalo na. Ganun. Tapos, yun sabi niya sa amin na meron talagang officials na umahawak ng Pogo sa ating government.
Pero hindi ko po alam kung sino or wala naman siyang na-mention sa amin na ganung way. So, imposible daw masira yung Pogo. Kasi mataas daw yung tax na binabayaran niya sa bansa natin. Hindi naman lahat ng mga Chinese din, tawag dito, masasama, parang, like parang hindi naman lagi silang demand, lagi silang demand, kasi sila eh, po sila, parang, okay kaka, gawin mo to, parang ang dami nila mga ganun, kailangan ma-reach mo yung quota ng ganito. Mapalakaibigan sila. So, minsan nababalitaan na namin na tumalon na sila sa building. Parang nakakasaddest part po kasi yun para sa amin kasi naging kaibigan din naman namin sila. May mga katrabaho rin kasi kaming Chinese na mga talaga Chinese namin, mga boys din naman. May nakakatrabaho namin silang ganun. Tapos nagbalitaan namin, wala na si ganito, tumalon na siya sa building. So, sad kami sa Malamang hindi tumalo sa building yun. Pinurusahan yun yung mga pamano at baka hindi na kinaya ng katawan sa sobrang sakit, baka namatay na, no? Or parang mamamatay na, kaya itinulak na lang dun sa bintana para palabasin na pressure, nagpakamatay. part Sa mga kanila lang pero para hindi sila matakot na naku baka tayo isa-isang saktan at mamatay din kagaya. Pinalalabas nila na pressure lang at nagpakamatay. na ganun kasi di lang sila naka-reach ng quota para ganunin sila. Tapos, one time, natanong namin to sa Indiano naman namin katrabaho din. Sabi namin na, bakit hindi pa kayo umuwi sa inyong mga lugar? Una pala, before, may recruitment hub din pala sila doon sa kanilang bansa. Ang sinasabi pala sa kanila doon, merong i-offer sa kanilang work sa ibang lugar, pero kailangan nilang maglaan. Para sa atin ding mga OFW, kailangan mo maglaan ng pera sa recruitment para makaalis ka sa bansang ganito. Para makapunta ka sa ganitong lugar. So, ganoon din sa kanila. So, until na-figure out nila na gagawin lang pala silang ganito sa Pilipinas, CSR. Kasi bawal sa Chinese ang sugal. Bawal ang gambling sa kanila. So, ginagawa nila sa Pilipinas yan dito. Dito sila mag-ooperate, parang ganun. Kumukuha sila ng mga tao sa iba't ibang lugar para dito sila mag-operate ng mga ganung bagay. Kaya mga boss idol, no, at mga OFW natin dyan, grabe ang pagpasok ng Pogos dito, no, ginagawa pang legal. Diba? Tapos ganyan pala gawain nila. Talagang dapat linisin talaga yung Pogos sa atin, no. Imutin lahat. Kahit sabihin na illegal yan, may mga documents yan at maayos yung palakad niya. Tingin ko lahat ng Pogos na yan, illegal yan at gaya ng binulgar nga dito, nangyayari yan sa lahat ng Pogos. No? May mas mga matitindi pa dyan na talagang pinapakita na talagang namamatay sa pagpaparusa nila. At ayan, daming mga ginagawang krimen. Since legal yan para sa atin. Tapos, ganun, akala nila, isa lang siyang parang encoder. Katulad sa akin, akala ko sa encoder lang pala. Pero, not until na dumating sila dito, ganun yung ginagawa sa kanila. Minsan hindi sila pinapakain, hindi sila makakain kapag hindi ka nakaka-reach ng quota. Naging kaibigan naman namin sila. Kaya nakakaawa din na part na ginaganon sila ng mga kapwa nila din nilang Chinese, kapwa nilang kalahi. Noong una, nakaka-trauma siya kasi what if gawin din sa amin? Pero yun naman nasabi sa amin ng TL namin, hindi nila pwedeng gawin yun sa mga Pilipino. Yun yung pinaka-rule number 1 talaga para sa kanila. Hindi nila pwedeng galawin ng mga Pilipino. Yun yung pinaka-sinasabi nila sa amin. Pero hanggang sa mga, nakasanayan ko na pag nababalitaan ako na gano'n, maawa ka na lang, iiyak ka na lang, tapos after that, wala na, okay na. Kasi wala ka namang choice, kundi umano sa kanila. Yun ang patakaran nila para sa ibang lahi sa kanilang kapwa Chinese. So sila lang yung may rule para doon. Kami mga Pilipino, anong trabaho namin, ganito gagawin namin, ganito lang gagawin namin. Actually, araw-araw may brutal na ginagawa sa kanila, lumpuin sila, merong mga Chinese na ika-ika na maglakad, ganyan. Tapos yung iba, bugbog sarado na, iba ganun. Tapos yung iba tinatali, di inaano. Yung iba naman, ikukulong sa kwarto. Parang mas mahirap pag ganun.
Ikukulong sila sa kwarto tapos not until ikaw na mamamatay sa para sa sarili mo kasi sa wala ka ng gutom, ay wala ka ng makain, gutom ka na, dehydrate ka pa. Tapos dun na ang way namin na ang clue namin 'pag wala na yung isang tao is, wala na yung sa upuan, 'pag wala na siya dun, 'di na siya nakaupo, ibig sabihin may nangyari na para sa kanya. May nangyari na dun hindi maganda sa kanya. Yun na yung clue namin na, wala na si ganito, wala na siya. Yun siguro yung binabayaran ng mga Chinese para mapakawala lang kami. And ganung halaga handa nilang ilabas yung perang ganung na 50 kada tao para lang mapalabas kami. Parang ang dali lang kasi palang mabayaran ng government. Dapat talaga malinis na yung mga pogo na yan, no? At managot ang yung mga government nga na nagre-raid. Tapos lagay lang, kawalan, gawa uli kayo dyan, gagatasan nila yan. 3 months, babalik sila, raid uli. So pinagkakakitaan lang ng mga talagang totoo naman yung mga kapulisan, di ba? Sino ba magre-raid dyan? Siyempre mga pulis kung saan man may malapit na pogo. Talagang gagatasan nila yan, no? Kaya talagang mahirap dito sa Pilipinas. Dapat talaga ibalik yung death penalty, no? Para sa lahat ng gagawa na nasa government nagtatrabaho at may malalamang kalokohan na ginagawa at mga kurakot, bitay na talaga. Para talagang magtanda, madala at matakot at hindi na pamarisan. Sa ganun, para mag-operate sila. Oo, nakukuha namin siya. Tapos, cash talaga siya. Kasi ang sahod namin nun, 520. So, nahahati naman yun siya. So, ayun, pag yung quota namin, yung commission namin, nakukuha naman namin siya in the end of the month. Bukod po yung quota namin, nakakakuha din kami ng mga ng washing machine, ng appliances, or ng iPhone 15 din yung pinakamalaki namin kapag kami na-reach kami na quota. Ganun yung ginagawa. Sa amin na yun, no? Kaya, more on, kapag nakakahina ng quota, ang ginagawa na may nag-i-speech sa labas, ay sa harap namin, na gawin yung ganito gawin nyo siyang simbolo na tingnan mo kunyari siya, si Kaka, na siya, marami na siyang napundar na ganitong bagay. Parang gumagawa sila ng ganong way para ma-inspire din yung mga CSR na, ipupursigo ko magtrabaho, maghanap ng client para makakakuha din ako ng iPhone 15. Ganon yung way na ginagawa ng mga Chinese para magpursige ka sa trabaho mo as CSR. Yung siguro sa ngayon na akala nila totally ban na talaga yung Pogo, pero hindi pa. Marami pang nag-ooperate ng ganyang yung iba nang ginagawa na nila ngayon, hindi na sila sa condominium o sa building. Bahay na sila nag-ooperate. Hindi sila nagpo-post sa kasi meron din kaming group sa Telegram. Pogo hiring ang tawag doon sa Telegram. Dinelete na nila yon nung sinannounce na ni BBM na Pogo is ban. Ang ginagawa nila ngayon, sabayan sila nag-ooperate para hindi halata, para hindi rin ma-raid ng mga NBI na ito ay simpleng bahay lang, pero sa loob pala nun, may nag-ooperate na ganitong operasyon na illegal, investment scam. For pros, siguro sa pera, more on talaga financially, kasi laki ng sahod eh. Hindi mo makayang kitain yung ganun sa isang manggagawa, sa literal talaga na sahod natin sa mga manggagawa dito sa Pilipinas. Hindi siya kayang kitain. Kung kikitain siya, dapat graduate ka, mataas ang qualification natin sa bansang to. Ang hirap makahanap ng trabaho. Pero, ayun, so yun yung pros. So for cons, it's mapanganib talaga. Sobrang ang hirap niya kasi ngayon makakasuhan na rin ng mga Pilipinong nalalaman na nagkatrabaho sa Pogo. Before hindi, pero ngayon pwede ka nang makasuhan kahit Pilipino ka pa. Yun. Okay, alright. Tama yun. Makakasuhan talaga dapat at dapat kasuhan. Kasi illegal yung napasukan mo. No? Kasama ka na doon sa nag-ooperate. At swerte siya. At hindi siya nakadanas ng Pogo na napasukan niya, hindi ganun kahigpit, no? Unlike sa iba, talagang, ayun nga, sabi nga niya, pagka Pilipino, hindi daw sinasaktan. Pero tingin ko, hindi. Lalo na kung gagawin sa inyo
ika-captured na kayo dun mismo sa bahay na yun hanggang sa mamatay kayo o patayin nila kayo. So yun lang yun. Buti nga binibigay sa kanila ng cash. Tapos no, paano pagka ginawa sa inyo yun, slave na kayo, pwedeng gawin na hindi na kayo pasahuran, di ba? Kasi wala na eh. Ang mangyayari sa inyo, talagang tatakutin na lang kayo. So siguro sa ibang pogos, ganun ginagawa, kahit anong lahi ka pa. At yun nga, sana malinis na po ito, no, mga OFW at mga boss idol natin na malinisan ng presidente natin ang lahat ng pogos na yan. Talaga grabe, no? Pinapasok kasi yan nung nakaraang administrasyon, no? At gusto pang gawing legal. Grabe ang idinulot sa atin yan, no? Kaya tayong mga kabataan, yung mga kabataan po natin dyan, eh, mag-ingat sa mga maapapasukan nilang trabaho, lalo na pag-overstay. Kaya tayong mga OFW, dapat palagi rin natin kinakausap ang ating mga anak para malaman kung ano yung mga nangyayari sa kanila, para masabi rin natin yung may mga ganitong klase para makaiwas din po sila. No? Ayun lang po at maraming salamat sa pagsama nyo sa panonood sa akin at sa pag-subscribes. God bless you po. Malaking tulong po yun sa ating channel. At hanggang sa muli po, ito po si Tio Pai na nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Isang po.